Surprise everyone and welcome to a new episode of Surprise Guest with Pia Arcangel kung saan ang bawat usapan, bawat conversation ay talagang unexpected dahil hindi natin alam kung sino ang ating surprise guest. And for today, I will meet our surprise guest not via set of clues pero siya na lang basta ang magpapakilala sa atin. Nako, I have no idea kung anong profile ng ating guest, babae, lalaki, bata, matanda. But wag na tayong magpaligoy-ligoy pa, umpisa na natin ang conversation na ito. Surprise guest, hello, are you there? Hello po! Good afternoon po! Good afternoon! Napos Pia! Hi! I'm Rihanna Castillo, the baby girl of Sparkle. Wow, talagang the bebe girl. And ang cute ng get-up mo today with your ribbon. Thank you po. Dahil ba yan, ikaw ay ang bebe girl? Kaya may ribbon Yes din? po. Bakit naman bebe girl, Liana? It's nice to meet you. Me too po. Ang baby girl po is tanggaling po siya sa The Clash kung saan ito po last season lang po ako kasama. Ang tawag po sa akin is baby girl Veritera. Doon po nanggaling yung baby girl. Saang part ng The Clash na binansagan kang bebe girl? Umpisa pa lang ba? Actually po nung second round po, nung kinanta ko po yung gaano kadalas ang mission. Okay. So, ano reaction mo nung ikaw yung binansagang bebe girl? Actually, naano po ko, nagulat po ako na nabansagan po akong baby girl and syempre, I feel flattered po as well. Ikaw ba pinakabata sa batch ninyo? Kaya ikaw si baby girl? Yes po. Ang cute mo naman. Grabe. Liana, dito lang nasa Zoom tayo pero feel ko na you're such a breath of fresh air with your radiant smile and beautiful ribbon. Wait, Thank you. how old ka na ba, Liana? 17 po. I'm 17 years old. 17. Bagets na bagets pa pala. Ilang taon ka nung sumali ka sa The Clash? 16 po. Okay. Sumali ka yung latest batch. Yes po. Mula nang sumali ka sa The Clash, ano na yung mga pinagkaabalahan mo since then? Very grateful po ako kay Lord kasi after po ng The Clash na side po ako sa GMA as a Sparkle artist na kasama na din po ako sa All Out Sundays po. Yan, as a regular guest po doon. So very busy ka with your with your weekends dahil nasa All Out Sundays ka. Pag sa All Out Sundays kasi hindi naman ibig sabihin Sunday ka lang pupunta, 'di ba? May rehearsals pa kayo. Yes po, opo. Mga nakakasama ko na po doon is sina Miss Julianne po, Ate Isabel Ortega, and many more. And talagang hindi ko po akalain yung mga napapanood ko lang po sa TV is nakakasama ko na po. Wow, sino yung yung nakasama mo sa production number na talagang kinabahan ka? Kanino ka pinaka-kinabahan? Oh my gosh. Actually, halos lahat po ng mga artist po as in kinabahan po ako kasama. Sino bang idol mo bago ka sumali sa The Clash? Idol ko po si Miss Lani Misarucha po. Ay, wow. And nung time na nandun ka, isa siya sa mga judges. Yes po. So talagang natatense po ako. Every time na nagjo-judge po sila or nandoon po sila. Sa bagay, sabi mo, ikaw ang bebe girl biritera. Yes. So, syempre, pag birit, si Miss Lani ang isa sa mga original birit queens. Yes. Marami ba siyang nabigay sa yung advice nung nasa competition ka pa? Opo, marami po. Especially when it comes to expressing emotions po or yung feelings po when it comes to singing. Talagang relate po ako sa mga advices niya po. Actually, alam mo, iniisip ko lagi, kasi diba sabi nila pag kumari umaarte or even pag kumakanta, kailangan may emotion. So, ibig sabihin may hugot yon. Pero pag kung Yes, 17 years old ka pa lang, tapos yung mga kanta mo parang ang lalalim, di ba? So, paano mo nagagawa yon? Babasahin ko po muna ng mabuti po yung lyrics, then iintindihin ko po yung story. Then I'll put myself on that situation po. So parang may kasamang acting talaga. Yes po. Bukod sa All Out Sundays, ano pa yung mga ibang pinagkakaabalahan mo? Meron ka na bang single or album? Yes po. Meron po akong single under Jamie Music na ang title po is Baby Girl as well. Ang cute. So, self-titled siya. Yes po. Ang kanta mo, yung title niya is Bebe Girl. Apo. Mga ilang songs yung nasa album? Single po siya. Single. Okay, single Opo. pala. Okay, so dun sa Bebe Girl, ano yung storya? Anong kwento ng Bebe Girl? Ang Baby Girl po is about self-love or unahin mo na ang sarili mo bago mo na pagjojowa kasi no need to rush those stuff kasi darating na lang po yan sa buhay. Uy,
Nako, perfect para sa mga bebe girl. Ikaw ba Yes nagsulat? po. Actually, ang nagsulat po is na Miss May Orgasan and Kuya Caleb Hinanay, who is also my producer. So, ano yung lines? Pwede mo ba kaming bigyan ng kahit, short sample lang nung kanta? I'm not your baby girl, I'm not the kind of girl. Sarili unahin mo't mamahalin. I'm not your baby girl, this is my precious world. Mga bituin ay aawatin. Hey! I'm not baby girl. Ah, cute, no? I'm not a Yes baby po. girl. Ay, naku, nai-imagine ko na ito ang magiging anthem ng mga bagets sa TikTok. OMG, I can feel it too as well. Uy, exciting! So, may kasama ba itong music video? Opo, meron pong music video po itong kanta ito. Uy, exciting! Ang cute, no? Ang catchy niya. Parang isa pa yung, ano yung last line? I'm that baby girl. Yun po. Ako po. Ikaw yon, ang cute. Ang ganda naman ng chorus, ang ganda ng lyrics, ha? Perfect siya for, female empowerment. Yes po. Let's Diba? go. Sarili muna uunahin ko. Ang ganda ng lyrics na Opo. yon, ha? Oo. Dapat, isinasa puso, hindi lang isinasa isip. Yes, true na true po yan. Parang perfect pang TikTok yung dance moves mo, no? Ha, opo, I would totally say na very, very TikTok po yung kanta. Oo nga. TikTok po. Very catchy siya talaga. Uy, exciting. Nako, I'm sure, ito ay talagang nasa top na ng charts ngayon. Yes, manifesting. Yes, manifesting talaga. Uy, napansin ko, Liana, na meron ka mga bracelets. Friendship bracelets ba yan? Ito pong last one is a friendship bracelet po from sa kaibigan ko po sa Samar. Yung iba po gawa po ni Mommy. Uy, ang Yung bracelet cute. po. Ang cute. Akala ko parang yung mga, di ba, uso ngayon yung sa mga Taylor Swift fans, yung mga Swifties na meron din Yes. sila mga bracelet. Swiftie ka ba? Sa to say hindi po. Ay, hindi masyado. Sino mga, Opo. favorite international singers mo? Aside from sina Carpenters, ganyan, Whitney Houston, sino yung mga hinahangaan mo ngayon? Hinahangaan ko po ngayon si Bruno Mars po. Ay, nanood ka ba ng concert niya nung nandito siya? Hindi po. I didn't have the chance to come to the concert po. Kaya sobrang sad na sad po ako. Okay lang kasi traffic daw eh. Punong-puno Diba? daw po ng tao. Oo, yung iba nga hindi na nila naabutan yung concert, late na dumating. Hayaan mo pag bumalik siya, pwede kang manood, di ba? Apo. Ah, ang saya. Nako. And of course, syempre bago mangyari yun, ikaw rin mismo magko-concert ka with your single, di ba? Hopefully po, sana po in the future magkaroon po ng concert itong Bebe Girl. Oo nga. Wait, bakit naman bakit yun yung naisip niyong maging single mo? Aside from the fact na dahil ang tawag sa'yo ay Bebe Girl, gusto mo ba talaga na yung theme ng kanta ay para sa mga young girls like you? Actually, ito pong kantang ito is not for young girls only po. It's also for the parents kasi nga po, sa lyrics ng kanta, meron pong mga bilin na itay, inihinay, yung mga Ay. pag-aaral muna, sarili muna, huwag mo na magjojowa-jowa. Yun po talaga yung message ng song. Ay, parang gustong-gusto ko na yung song na to. Pasample nga nung part na may bili ni nanay tsaka tatay. Ang bili ni inay, tapusin muna eskwela, nagsikap at marating ang pangarap. Ang bili ni itay ay pagkaingatan lagi aking puso. Wow! Ang catchy niya. Sobrang catchy nung song, no? Pati po ako na-LLS na po ako sa kanta. It's Kasi halimbawa pag magre-record kayo ng single, ilang days kayo nagre-record? Ilang days yung actual recording? yung recording po, hiwalay po siya, hinati po siya. First day and second day po. Yung first day po, yung parang main vocals lang po. Then sa second day po, yung favorite part ko po is yung mga backtracks, yung mga background vocals po, and yung rap. Oh, may rap? Opo. Actually, hindi ko po in-expect na may makakapag-rap po ako kasi usually, puro ballad po yung songs ko. Galing pong The Clash and then the transition po dito sa may rap. So talagang medyo nahihirapan po ng recording pero natawid naman po somehow. And I really like the outcome po ng song. Out na po pala yung song po sa
Spotify, sa iTunes, sa YouTube Music, Apple Music po. Title Oh, Bebe Girl. okay. So, pwede na namin hanapin right away. Yes po. Okay, Pwede na po. okay. Okay, at ang spelling ng Bebe Girl ay B-E-B-E. Tas G-U-R-L. Yes po. Para alam natin pag sinerch, hindi baby, bebe. Bebe girl. Opo. So ano pakiramdam, Liana, na meron ka na ngayong single out there? Tapos, pwede nang hanapin, pwede nang i-stream, i-download. Actually, I feel very proud of myself and very happy, excited. Mix of emotions so actually. Dahil di ko po akalain na magkakaroon po ako ng single under JMA Music pa po and abot pa po sa akin. So talagang it's wish fulfilled po. Oh, and the best part is, beginning pa lang to, di ba? I mean, it's just the start for you. Ang cute-cute mo, Liana. Napaka-energetic, napaka-bubbly. Alam mo kasi minsan, di ba, parang pag kunwari sa screen, minsan hindi mo naman nafe-feel yung emotions ng ibang tao. Pero sa iyo, nafe-feel ko yung excitement mo, yung energy mo. Tsaka sa smile mo pa lang. Naliliwanag lahat. Thank you po, OMG. Wow, ever since maliit ka pa ba? Kasi syempre bata ka pa. So yung tanong ko hindi ever since bata ka. Pero ever since maliit ka ba, Liana, mahilig ka ng kumanta? Totally po. Especially yung mga pinapatugtog po ng dad ko sa radio. Talagang walang tigil na pakinig po. Oh, as in ilang taon ka nang nag-umpisa kang kumanta? Like sa stage ha? Mag-perform sa stage? Ang mga 10 years old po actually. Oh, Nag-start. Saan ka unang nag-perform? Naalala mo pa ba? Sa school ba yan? Sa barangay? Sa pamilya? Una po nag-perform. Oh my gosh. Actually, sa piano recital ko po, napresenta po ako kumanta on stage ng Let It Go. I think 7 Ang years old hirap po naman. Yan nga po, nagulat ako. Bakit nga Oo. ba yun yung pinili ko? Ikaw ang pumili. Opo. Wow. Yung ribbon mo ngayon, very Elsa. OMG. Oo nga po, no? Oo, very Elsa siya. So, ikaw rin ang tumutugtog sa piano, tas kumakanta ka? No po. After po ng performance, parang solo po ako. May -1. Then naka-mic stand pa po ako nung time na yun. Ah, Actually, nung pinanood ko po, looking back, yung performance ko po noon talagang very tense pa po ako, tuod pa, and yung kamay ko, parang nakatigil akong, mukha po akong tree. Ganun pa yung tsura ko po nagpe-perform. may sanga. Opo. Oh, so, pero after nung performance na yon, parang would you say na, kumbaga, you were bitten na by the singing bug na kailangan talagang gusto mo nang mag-perform at umulit-ulit sa pagkanta? Yes po, totally. After po nun, parang na-enjoy ko po yung feeling na kumanta po ako sa stage. Even though talagang tense na tense po ako and kinakabahan, parang I like the thrill of it po. Do you remember kung ilan yung mga nandun sa recital, ilan yung nasa audience? Actually, hindi ko na po naalala, pero I do remember na puro halos yung recital members lang po at saka yung parents ang nandoon. Okay. So, nandun yung magulang mo. Opo. Ano sabi nila after mo mag-perform? Ang sabi po nila, nakakanta ka pala, di namin nakakalain. Then start, doon na po nila ako pinush na kumanta na po. Wait, hindi nila akalain na isa ka palang singer. Ibig sabihin, ikaw lang ba ang singer sa pamilya nyo? Hindi po, pero on my father's side po, si daddy po kasi meron po siyang trio. So parang na-expose din po ako dun siguro. Ano ibig mo sabihin meron siyang trio? Meron po siyang group of his own, part po ng trio. Ano yun? Parang a cappella singers ba sila? Banda sila? Singers po sila. Singer talaga. Opo. Oh, so sabi mo nga 'di ba kanina yung na-expose ka nung nagpapatugtog yung daddy mo. Ano yung mga music na pinapatugtog niya? Yung kinalakihan mo? Mga Carpenters pa, Letterman. Carpenters. Yes po.
So, mga Very, rainy days on Mondays, ganyan. opo, lagi pong ganyan po pinapakinggan ko po sa radyo. O kaya pala naging genre mo na ang pagbirit, 'di ba? Hindi na Opo. surprising. Wait, sabi mo Liana kanina na yung isang bracelet galing sa friend mo from Samar. Taga Samar ka ba originally? Opo, yung dad ko po is from General MacArthur, Eastern Samar po. Pero dito ka na ba lumaki sa Maynila? Opo, lumaki po ako sa Binyan, Laguna po. Sa Binyan. Okay. So hanggang ngayon umuwi ka pa sa Binyan. Opo, nandito po ako currently sa Binyan. Ay, okay. Kamusta? Mainit ba? Malamig? Ang init kasi kahit sa... Sobrang init po. As in, kahit hindi po kayo gumagalaw, pinagpapawisan po kayo ng todo-todo. Pero kasi 'di ba sa Binyan pag December malamig? Opo, malamig naman po siya sa December. Oo, so iniisip ko kasi parang yung 'di ba yung mga Tagaytay, Binyan na kahit summer, kahit papaano hindi ganoon kainit pero eto ngayon kakaiba talaga yung init. Opo. So kwento mo naman sa amin yung nung habang ikaw ay lumalaki, I mean, yung childhood years mo sa Binyan, ikaw ba ay very studious, mahilig ka mag-aral or ikaw ba ay part ng singing club, ng choir? Nung bata po ako, I think mahilig po ako mag-drawing rather po. Ah, And dati, ewan ko po kung bakit hindi na po ako ganun kasipag mag-aral compared po noon. Masipag pa din naman po, pero as in yung mga nire-research ko po nung bata ko, mga isda, ganon. wow! Hindi ko po alam kung bakit, pero ngayon mostly drawing and singing na po ako. Para ka palang art angel. Art angel na bebe girl. Yes po. Ay, nako, ang cute-cute mo talaga, Liana. Pero, so now na drawing and singing ang iyong pinagkakaabalahan, pumapasok ka pa ba sa school or nag-online studies ka? Pumapasok po ako sa school face-to-face po. Okay, face-to-face pa rin. Grade 11 ka ba or grade 12? Grade 11 po. Ay, okay, 1 year na lang. Tapos high school graduate na. So, relate na relate ka pala talaga dun sa song mo. Opo, talagang relate po ako and very happy po kasi tinigner po talaga nila Ate May and Kuya Caleb po yung song sa akin. And about the values ko po talaga sa Oh. buhay. Strict ba ang parents mo? Yes po. So so relate ka dun sa wag muna mag-boyfriend. Opo, lagi ko pong narinig sa kanila. Actually, hindi lang po sa kanila, pati po sa mga kaibigan po nila, mami at daddy, mga tita, tito ko po. Lagi ko pong naririnig, huwag mo na magjojowa ha? Pag-aaral muna, ganun po. Ang cute yung pagkakwento mo, may emote na emote. Parang gayang-gaya mo yung mga tito-tita mo. Ibig sabihin, ilang beses mo nang narinig, no? Yes po. Meron ka bang mga kapatid? Meron po akong kapatid po kay daddy na mas matanda. Mas matanda. So, nung sumali ka sa The Clash, sila ba ang nag-encourage sa'yo na sumali? Or ikaw mismo ang may gustong sumali sa The Clash? Stay updated with Nelson Canlas, Nabasted ka na ba? No. Oh, ako with confidence ha. the online source for anything showbiz. Teka muna Ray ha, meron akong sorpresa sa iyo. Hello? Ay! The latest celebrity news bago pa kumalat para sa ating mga updaters. 7 months mo kinim-kim ito. Bakit ngayon mo lang nailabas? Aga kong biyak. Pakitanong po kung ano yung reason ng breakup ni Carla. Wow, talagang diretso ha. Ipagpatuloy mo yung prinsipyo na sa gagawin mo, huwag kang manakit, be fair, and be grateful. Updated with Nelson Canlas. So, nung sumali ka sa The Clash, sila ba ang nag-encourage sa'yo na sumali? Or ikaw mismo ang may gustong sumali sa The Clash? Si mami po yung nag-push po sa akin na sumali po sa The Clash. Actually, nung time na yun po, makwento ko lang po, si daddy,
medyo against po siya kasi sabi niya, hindi pa daw po ko handa, bakit pupush pa natin to. Pero si mami po, siguro may nafe-feel po siyang magiging malaking stepping stone ko po ito sa buhay. Talagang siya po yung nag-push na sumali po ako. Buti na-convince mo siya. Pumila ka ba para sa audition? Yes po, pumila po ako. Sa GMA or may mga remote audition? Pumila po ako sa GMA pero po nung una po, sakto nung pinupush po ko ni mami, send po kami ng video po, audition video po. And very, very late na po actually yun. Yung as in, last week na po namin na-send. Oh, tapos humabol na lang kayo dun sa actual auditions. Yes po, po. Oh, ano yung audition song mo? Actually, ang audition song ko po is Paano Bang Mangarap and So Very Hard to Go. Ay, hirap naman ng mga kantang kinakanta mo, Liana. Grabe. Si Dad po ang talagang nag-push po sa akin mag-aral ng mga songs. Mga Lani Misalucha po, siya din po mga nag-recommend po ng mga songs. Oh, dad mo rin ba ang naging vocal coach mo? Yes po. Oh. So talagang konting, naku, mali yan, ba't yan ang ginagawa mo? Naku, medyo flat ka dyan, ganyan. Siya po, napaka-strict niya din po when it comes to singing. Lahat ng techniques galing sa kanya. Actually, yung mga ano po na when it comes to voicing, like harmonizing, siya po nagturo po sa akin. Yung mga vocalization, sabi niya, naku, dapat masipag kang mag-vocalize, dapat alagaan mo sarili mo. Bawal yung sweets, bawal malalamig. Siya po yung as in stick to stick po dyan. Oh, so hanggang ngayon, hindi ka nagsisweets tsaka malamig? May cheat days po. Basta walang show or walang recording. Yes po. O at least, 'di ba? At least may disiplina para naaalagaan yung boses. Opo, kailangan po kasi parang puhunan ko na din po yung voice ko. Oo naman. So that means, naku Liana, eto na ang umpisa ng pagtupad sa mga pangarap mo. Kasi sabi mo, 10 years old pa lang, ikaw ay kumakanta na, nagpa-perform. And then, mula dun sa first performance mo sa piano recital mo, sumasali ka ba sa mga singing contest? Yes po. Actually, nung 10 years old po ako, ang very first ko pong competition is sa television po kagad. Oh, talaga? Anong naging kapalaran mo doon sa show, doon sa contest? Saan ka umabot? Unfortunately po, parang first lang po ako, parang daily lang po. Natalo po ako. Pero sabi ko, yun na po yung as in start po ng pagko-contest ko po na sumali sa mga ganito. And dahil po sa experience ko po doon, marami po akong mga natutunan na experiences na dapat ganito pala yung ginawa ko instead of nung time na yon. Compared po before, very stiff po ako. Ngayon, quite opposite na po. Oh, hindi ka na mukhang stiff. Opo. Ibig sabihin, komportable ka na kasi. Opo. Shucks, pero buti hindi ka hindi ka nawalan ng loob after mong matalo dun sa first contest. Kasi can work both ways di ba? Yung iba, lalo silang mamomotivate. Yung iba, lalo silang madidiscourage. Pero buti sa'yo, na-motivate ka lalo. Opo. I think with the help of yung support din po ng magulang ko po yung sabi, naku, meron pang next time and sa competition naman po talaga may natatalo and may nananalo po. Sa ano pa yung mga ibang contest na sinalihan mo after nun? Sumali din po ko sa Top Sarap Top Star po. Yung parang commercial competition po nila. Doon na po akong mas lalo nag-improve. Not only with singing po, nag-try din po akong mag-dance nung time na yun. Oh, so hanggang ngayon, nagda-dance ka. Syempre. Apo, nitong Bebe Girl po. Sa Bebe meron po Girl. siyang choreo. Ang cute naman. Sino gumawa ng choreo? Ang gumawa po ng choreo si Coach PJ Lapus po. Very thankful po sa kanya. Hindi ka naman nahirapan? Hindi naman po. And nagulat po ako. Actually, na-go through ko po kaagad yung dance steps and mabilis ko po siyang nagets. But so aside from this, Liana, na eto nakaka-release mo lang ng iyong Bebe Girl single, your first single. Ano pa ang ibang mga naka-line up para sa iyo? Ano pang ibang plans mo? Plans ko po, hopefully po in the future, makagawa po ako ng sarili ko pong composition ng mga songs and more guesting and shows po na future. Gusto mo rin maging artista? I mean, acting. Syempre, mag-soap. Ganyan. Kung meron pong opportunity na
maging artista din po, why not po i-try? Kaya pala, no, sinasabihan ka lagi ng mga tito-tita mo, wag mo na mag-boyfriend. Kasi marami kang ginagawa ngayon, di ba? Dami pinagkakabalahan. Opo. Pero syempre, kahit sabihin mong wag mag-boyfriend, syempre hindi mo maiiwasan yung may mga manliligaw pa rin, no? Opo. Paano yon? So, anong advice na mabibigay mo dun sa mga tulad mo na maraming manliligaw? Talagang inassume ko na marami kang manliligaw. Actually po, it depends naman po sa person, pero for me po, mas maganda po, unahin nga po muna ang sarili ko. Kasi po kung hindi nyo pa po kayang alagaan yung sarili nyo po, paano pa po kaya yung iba? Nako, so paano yan? Kailangan marunong ka rin mambusted? Ganun ba yon? Di ba? Paano mo sasabihin? What if in love na sa'yo yung lalaki, di ba? Sorry po, if he can wait, please wait. Tama, ganun lagi ang line. Bago pa may di ba? Bago pa manligaw ng todo-todo, sasabihan mo na agad na, sorry, you'll have to wait, di ba? Ako. Tsaka hindi lang you'll have to wait in line. Mahabang pila. Bakit parang kinikilig ka, Liana? Hindi po, yung parents ko po kasi sila po yung unang no. Ako ulang kaagad ganun po. Hindi pa nakikilatis no na kaagad. Opo. Siguro yung mga kaibigan mo. So, kailangan dumaan sa magulang mo, tapos dadaan pa sa mga kaibigan mo, tapos tsaka pa sa'yo, di ba? Opo. Para sa'yo ba, Liana, ano ba ang ideal age na magka-boyfriend? Or tanong na lang natin, parents mo, anong age ka pwede magka-boyfriend? Para po sa parents ko po, 60. Ay, grabe! Pero sa akin po, I think 30 po. 30? Nako, Liana, pag nag-20 ka na, usap ulit tayo, ha? Tignan natin kung yun pa rin ang sagot mo. Actually, wag na natin hintayin ng 20. Pag nag-18 ka, OMG! magkakasundo kami ng magulang mo. I think so po. Para pareho kami ng ng mga prinsipyo. Yes po. Pareho kami ng mga pangaral sa anak. pero paparinig ko sa anak ko tong episode na to, pati yung song mo. Para po. oo, para sabihin ko sa kanya, anak, dibdibin mo yung lyrics na to, ha? Kasi halos magka-age kayo. Talaga po. Yes, halos magka-age kayo. So, kailangan ganun din. Parang, anak, uunahin mo ang sarili mo. Yes, true. Pero paano yun? Halimbawa na in love ka na. Nako, baka magalit. Nandiyan ba yung magulang mo? Baka nakikinig sila sa atin ngayon. Sorry, sir, ma'am. Nagtatanong lang po. Hindi, syempre pag ganyan, di ba? I think yung best talaga dyan is open communication with your parents, di ba? Para mapag-usapan. Yes, so kasi I think kung magtatago po, lalo pong mas mahirap. Oo naman, oo. Sa school ba, Liana, yung mga kaibigan mo, sila ba yung mga kaibigan mo mula pa ng elementary? Yes po, meron po ako friends na simula elementary pa lang po, so kakilala na po kami. So alam na nila kung ano yung mga gusto mo, ano yung mga ayaw mo. Tsaka alam na nila yung restrictions sa'yo. Yes po, meron po mga times yung sad po ako kasi yung mga bonding po namin. Minsan hindi po ako nakakasama kasi meron po ng conflict sa schedule. Pero I try my best naman po, like video call, message po them sometime. Oo, syempre nagkikita pa rin naman kayo. Magkakapit-bahay ba kayo or magkakalapit ang bahay ninyo? Magkaklase po. Magkaklase kayo. Okay. Halimbawa, Liana, kanina nabanggit mo na if there's an opportunity, you would love to try acting. Meron ka bang parang particular role na gustong subukan or gampanan? Actually po, before, talagang believe po ako sa mga yung mukhang inosente po na roles, pero yung po pala, kontrabida po sila. Yan po yung, for me, gusto ko pong try po yan. Naging member ka ba ng choir sa simbahan? Hindi po, pero sa school po, one time, naging part po ako ng choir, tapos kumakanta po kami tuwing misa po. Pero ngayon, hindi man po ako part po ng choir, kumakanta po ako sa simbahan po na. Naku, baka magulat yung mga katabi mo, no? Pag ikaw yung kumanta, biglang mapatingin sila si Liana pala katabi namin.
Opo. Magtataka sila bakit ang ganda-ganda ng Alleluia. May kasamang birit. Ay, actually, kinakanta ko po sa simbahan is Ave Maria. Yung ganun po mga song. Wow, shucks. Na-imagine ko pag kinapagay si Ave Maria. Oh no, nako Liana, kailangan mo maglabas ng Christmas album na may Naku mga... Ako po, excited Oo po ako nga. doon. Pag meron, mag-guest ka ulit sa amin, ha? Hopefully Para po. pwede mo kaming samplean ulit. Yes. Tapos with choreo ulit. Ay, ako na-i-imagine ko na ako na magpaplano ng lahat ng single mo. Meron ka bang dream artist na makakolab? Mga collab po. Actually po si Miss Julianne. Oh, of course. I'm sure, di syempre, naging close ba kayo on the set of The Clash? Isa po siya sa Clash Masters po nung sa The Clash. So, isa po siya sa mga nag-cheer po sa aming mga contestants po behind the scene and after po ng mga performance po namin. Ay, nako, very supportive. Kanino ka na starstruck? Sa totoo lang po, nung narinig ko po si Miss Lani po nandoon and si Sir Christian, so talagang OMG na OMG po ako ng time na yun. Oh, buti nakakanta ka pa rin, no? Hindi ka pa kinabahan? Kinabahan po actually, yung nanginginig po. Kasi po sa set, sobrang lamig po. As in, din yung mga suot po namin, minsan backless po, sobrang Ay, lalamig. shucks. Oo nga. So, meron po certain points na kapag magpe-perform po kami, parang kinakabahan po kami, baka lumabas yung, gumagana po ako. Kasi nga nanginginig na kayo. Uy, alam mo, na-interview ko si Mark Bautista a few months ago. Tapos ang kwento niya sa amin, kasi parang similar career path kayo, di ba? Sumali rin siya sa singing contest, tapos doon nag-umpisa yung career niya. So sabi niya, pag kinakabahan siya, ang ginagawa niya, naglalagay siya ng barya sa loob ng sapatos niya. Para nawawala yung kaba niya kasi ang iniisip niya yung barya doon sa loob ng sapatos niya. Ikaw ba, meron ka bang technique or may ginagawa ka ba para mawala ang kaba? Ako po, ang ginagawa ko po, para po makaon po yung nerves ko, binoblow ko po yung thumb ko. Parang Okay. nakakalma po ako every time na ginagawa ko po yun. Kaso lang po patalo. Bago ka bago ka umakyat ng stage. Opo. So habang naka-standby ka, ganyan, hinihipan mo yung thumb mo? Opo. Sabay pong dasal. Oh, okay. Ba't ganon? Bakit mo naisip na hipan yung thumb mo? Nakaka-relax sa'yo? Actually, meron po nagsabi sa akin na kapag daw ginawa ko po yun, parang matatanggal po yung kaba ko. I don't remember po. Pero I think my guardian angel. Dahil talagang nakakatulong po siya sa akin. Oh, nice. Alam mo, subukan ko ngayon next time pag kumari interview or right before airing. Actually, siguro yung fact na nag-expel ka ng breath, parang medyo nakaka-relax na yon in itself, di ba? Yes, so I think yun po yung malaking factor po doon. So aside from that, meron ka pa bang ibang mga ginagawa? Meron ka bang meron kang lucky ribbon, lucky bracelet, lucky charm? Meron po ako dati nung time na yun sa competition po. Parang pinin po namin yung blines po na bracelet and rosary po sa akin. Okay. So yun ang kumbaga kapag may bulsa yung damit mo, ilalagay mo siya sa bulsa mo. Opo, nilalagay ko po. Or minsan, kung pwede pong suotin, sinusuot ko po siya sa performance. Ano yung pinaka naging mahirap na performance mo sa The Clash? I think yung mga last rounds po, especially po yung medley po namin, the part, yung sa I Have Nothing and I Have Nothing ko po kanta doon sa The Clash. Talagang, I think dahil malapit na pong matapos yung competition, as in stress na stress po ako nung time na yan, and talagang, I think kaba rin po nakasama po doon. So, doon po ako talagang nahirapan. Pero nag-go through naman po, nakapasok po ako nung after na kanta. I'm sure yung experience mo sa The Clash was truly memorable. Ano yung pinaka-valuable or pinaka-importanting lesson na natutunan mo sa The Clash? Ang pinaka-valuable lesson ko po, for sure, is yung sarili ko po ang kalaban ko po. Kasi kung hindi ko po alagaan yung sarili ko, kung hayaan ko po kainin po ako ng kaba, ng lamig, ng stress, talagang magkakamali or something negative po ang mangyayari. So kung
alagaan ko po sarili ko, to think positive po, and ma-learn ko pong labanan yung kaba. For sure, magiging maganda po yung performance. That's great advice rin para dun sa mga ibang nakikinig sa atin na syempre may mga hinaharap na challenges. Not necessarily singing contest. Opo. Diba? Pero applicable siya in other situations. Yes po. Nako. Oh, well, Liana, alam namin na ikaw ay very busy at marami kang pinagkakabalahan. Pero before we let you go, eto, mabilis lang to. Meron kaming surprise game para sa'yo. Ay, na-surprise ka, no? Opo. Kala mo ako lang ang masa-surprise. Yes. Okay. So may surprise para sa ating dalawa. Basahin natin yung surprise game mo, ha? Okay. Ang title ng game ay Song Association. So meron akong, babasahin ko. Meron akong set of words. Kailangan mong i-associate ito sa mga existing na kanta. Kailangan mong ibigay ang title at singer ng kantang yon. Okay. Gets mo? Medyo mahirap. Di ba, Lip? Kahit isang oras mo isipin, okay lang. Joke lang. Okay. Anong song ang i-associate mo sa salitang respeto? Pwede po English. Yes, pwedeng English. R-E-S-P-E-C-T po by Aretha Franklin. Uy, alam ko yung kantang yon. Hindi, yan po yung unang-unang kanta ang kinanta ko po sa The Clash. Sa first round? Opo. Oh, okay. Ang galing na yung mga song choices mo. Parang several generations ago pa. Di ba? Pang old soul. Opo. I think sa influence din po ng dad ko po. Oo, nako. Sa bahay nyo ba, laging may music? As in, kumari Sunday ng umaga, nagpapatugtog ng music. Opo. And mostly ako po yung nagpapatugtog po. Okay, eto naman. Anong song ang i-associate mo sa salitang fly? One Day I'll Fly Away by sa Moulin Rouge po. Nicole Kidman. Yan po yung singer. Oh, siya mismo kumanta. Opo. Oh, nice. Okay. And syempre, last but definitely not the least, Baby Girl. Baby Girl, yes! Pwede mo nang kantahin. Yes. I'm not a baby girl, I'm not that easy kind of girl. Sarili unahin muna't mamahalin. Baby girl, this is my precious world. Mga bituin ay aawatin. Hey, I'm that baby girl. Gusto ko yung part, hey, I'm not baby girl. Tapos may ganyan talaga. Kasama yun, di ba, sa choreo? Opo. Ilalagay mo sa likod ng tenga ang buhok. Part. Pwede ko mag-gawin kahit short hair. Pwede pa naman, di ba? Ganun lang. Yes po, everyone is free to do baby girl. Everyone, there's a baby girl inside each one of us, no? Yes po, for sure. Liana, thank you so much. Thank you very much for spending time with us today. Nakakatuwa. You're such a breath of fresh air. I love your energy. Nakakatuwa. Wow. And congratulations. Thank you po. Congratulations, Liana. Invite mo naman silang lahat because your single is now out. Invite them to listen, download, stream your song. Again, I'm Liana Castillo, and my very first single under JB Music, Baby Girl, is finally out, and you can download and stream it at iTunes, Spotify, YouTube Music, Apple Music, and other online platforms as well. So as of now po, you can also follow me in my social media accounts, Liana Castillo at Facebook and YouTube, and Liana Castillo 00 at Instagram and TikTok. Yay! Thank you so much, Liana, baby girl. Thank you very Thank you po, much. Miss Tina. Maraming salamat po ulit. Thank you for having me po. Thank you, Liana, and congratulations again. This surprise was planned by the team of Louie Andre Magtibay and Aubrey De Los Reyes, edited by Shirley Paghiligan with the amazing people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise.